Paano kung sabihin ko sa iyo na iniwan ni Nostradamus, ang pinakamagaling na propeta sa kasaysayan, ang isang lihim na code na 6 na letra lang na maaaring magbukas ng pinto patungo sa iyong kasaganaan? Isipin mo, ang pera ay dumadaloy ng mas madali, ang mga utang ay nawawala, at ang mga biyaya ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Marami sa mga Pilipino ang naniniwala na may mga palatandaan ang tadhana, at ito ang isa sa mga yon. Ang 6 na letrang ito ay hindi basta-basta, may dalang enerhiya na umaakit ng kayamanan, proteksyon, at tagumpay. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay pinili ka ng universo upang marinig ang mensaheng ito. Huwag mong pabayaan, ang iyong daan patungo sa kasaganaan ay maaaring magsimula ngayong gabi. Sa loob ng mga siglo, ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga nakatagong susi ng kasaganaan, umaasang madidiskubre ang isang lihim na maaaring magbago ng kanilang buhay. Si Nostradamus, ang propetang ang mga pangitain ay patuloy na humahanga sa buong mundo, ay madalas magsalita gamit ang mga code at simbolo. Alam niyang ang pinakamalakas na mga katotohanan ay hindi ibinibigay ng diretsyo, ito ay itinatago para sa mga handang tumanggap nito. Sa Pilipinas, lumaki tayo na naniniwala sa mga palatandaan, sa mga bulong na panalangin mula sa ating mga lolo at lola, at sa mga simpleng ritual na nagdadala ng swerte at proteksyon. Kaya naman ang mensaheng ito ay pakiramdam natin ay malapit sa ating mga puso. Ang 6 na letrang ito, na inilantad sa kanyang mga isinulat, ay higit pa sa mga simbolo, sila ay isang energy gate. Ngayong gabi, matututuhan mo kung paano kumonekta ang mga letrang ito sa iyong tadhana, at kung paano gamitin ito upang ialiin ang iyong espiritu sa daloy ng pera, mga biyaya, at proteksyon. Maaaring magsimula dito ang iyong breakthrough. Nostradamus ampersand ang enerhiya ng kasaganaan. Si Nostradamus ay kilala bilang taong may kakayahang makita ang higit pa sa kanyang sariling panahon. Ang kanyang mga akda, na puno ng kakaibang mga simbolo at nakatagong mga mensahe, ay hindi lang tungkol sa mga digmaan at kalamidad. Marami sa kanyang mga propesya ang tumutukoy sa tadhana ng tao, pag-ibig, kayamanan, proteksyon, at ang mga misteryo ng kasaganaan. Isipin mo ito, sa bawat kultura, mula sa Europa hanggang Asya, naniniwala ang mga tao na ang mga salita ay may kapangyarihan. Sa Pilipinas, lubos natin itong nauunawaan. Itinuro sa atin ng ating mga lolo at lola ang tungkol sa orasyon, mga panalangin na binubulong tuwing hatingabi, mga pangalan at letra na nagbabantay o nagdadala ng biyaya sa pamilya. Ang mga tradisyong ito ay hindi malayo sa mga ritual na isinagawa mismo ni Nostradamus. Nauunawaan niyang ang isang salita, o kahit isang letra lamang, ay maaaring magbago ng enerhiya. Nang isulat ni Nostradamus ang kanyang mga pangitain, madalas niyang iwanan ang mga code na mahirap ay decipher ng mga iskolar. Bakit? Dahil alam niyang hindi lahat ay handang magbukas ng mga ito. Ang daan patungo sa kasaganaan ay hindi para sa mga pabaya, ito ay para sa mga naghahanap ng may pananampalataya. At sa ngayon, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin ay pinili kang matuklasan ito. Para sa mga Pilipinong nagsusumikap araw-araw, mga nagdarasal para sa kanilang mga pamilya, at mga humahawak sa pag-asa, kahit sa mga mahirap na panahon, ang propesyang ito ay isang paalala na hindi ka pinabayaan ng tadhana. Ang daloy ng kasaganaan ay totoo, ngunit kinakailangan ng pag-aalin. Kinakailangan ng aksyon. At naniniwala si Nostradamus na ang alignment ay matatagpuan sa pamamagitan ng mga letra, mga simpleng simbolo na may dalang enerhiya ng kayamanan at mga biyaya. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa isang hinaharap kung saan ang nakatagong kaalaman ay ilalantad sa tamang panahon. Para sa marami, ang oras na yon ay ngayon. Ang mundo ay tila puno ng hindi tiyak na pangyayari, at ang mga pagsubok ay mabigat, ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan, palaging may daan na naghihintay para sa mga matapang na susunod dito. Ang 6 na letrang ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit sa loob nito ay nakatago ang code ng kasaganaan. Hindi lamang ito mga letra, sila ay mga vibration, mga frequency na umaayon sa universo mismo. Kaya ngayong gabi, habang nakikinig ka, hayaan mong maging bukas ang iyong puso. Hayaan mong imaginin ang isang buhay kung saan ang mga biyaya ay dumadating ng mas madali, kung saan ang mga oportunidad ay natutuklasan ka na lang sa halip na ikaw ang laging naghahabol sa kanila. Iniwan ni Nostradamus ang mensaheng ito hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng pag-asa. Para sa mga Pilipinong naniniwala sa mga palatandaan, ito ay higit pa sa kasaysayan, ito ay isang buhay na mensahe.
Isang mensahe na bumubulong, ang iyong kasaganaan ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Ang kapangyarihan ng mga letra at simbolo. Sa buong kasaysayan, ang mga letra at simbolo ay nagdala ng kapangyarihan na mas malaki kaysa sa madalas nating napapansin. Hindi lang sila mga marka sa isang papel o tunog mula sa ating mga bibig, sila ay mga sisidlan ng kahulugan, enerhiya, at panginginig. Naiintindihan ito ni Nostradamus ng malalim, kaya't madalas niyang itinatago ang kanyang mga pinakamahalagang mensahe sa mga code, bugtong, at misteryosong mga letra. Isipin mo ang tradisyon ng mga Pilipino na orasyon, mga banal na panalangin na isinulat sa mga letra na tanging ang ilan lamang ang nakakaintindi. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag ang mga tiyak na letra ay isinulat sa papel, o kahit binigkas ng may pananampalataya, sila ay lumilikha ng isang kalasag ng proteksyon at isang magnet para sa mga biyaya. Ito ang parehong prinsipyo na ginamit ni Nostradamus. Ang mundo ng hindi nakikita, ang espiritual na dimensyon, ay tumutugon sa panginginig ng mga salita at letra. Bakit 6 na letra? Sa maraming tradisyon, ang bilang na 6 ay konektado sa balanse at harmonya. Ito ay kumakatawan sa pagsasanib ng material at espiritual. Para sa mga Pilipino na laging nagsusumikap ng balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya, laban at pananampalataya, ang bilang na ito ay malalim ang kahulugan. 6 na letra ang bumubuo ng isang kumpletong code, sapat na malakas upang magbukas ng mga pinto ng kasaganaan, ngunit sapat ding simple upang magamit ng sinuman. Kapag isinulat o paulit-ulit mong binanggit ang 6 na letrang ito, hindi ka lang nagsasagawa ng isang aksyon. Inaalin mo ang iyong sarili sa isang frequency na nag-aanyaya ng kasaganaan. Parang tuning ng radyo, kung mali ang frequency, ang maririnig mo ay static lang. Ngunit kapag nahanap mo ang tamang frequency, magiging malinaw ang mensahe. Iniwan ni Nostradamus ang code na ito upang ang mga naghahanap ng kasaganaan ay makapag-tune sa enerhiya ng kasaganaan. Huwag nating kalimutan na bawat dakilang tradisyon ay gumamit ng mga letra bilang mga pintuan ng kapangyarihan. Sa Kristyanismo, ang mga banal na pangalan ay naniniwala ang nagdadala ng proteksyon. Sa Budhismo, ang mga chant na binubuo ng mga pantig ay inuulit upang gisingin ang kapayapaan at kasaganaan. Sa Islam, ang mga talata ng Quran ay isinulat at isinasama sa katawan. At sa Pilipinas, patuloy nating binubulong ang mga maikling panalangin at parirala kapag tayo ay humihingi ng kaligtasan o swerte. Ang mga ito ay mga buhay na paalala na ang mga letra ay hindi pangkaraniwan, sila ay mga susi. Alam ni Nostradamus na ang mga tao sa hinaharap ay haharap sa mga pagsubok, hindi tiyak na mga pangyayari, at mga pasanin sa pinansyal. Nakita niyang magkakaroon ng mga digmaan, kalamidad at hamon. Ngunit nakita rin niyang may mga paraan upang makatagpo ng pag-asa at kayamanan sa gitna ng kaguluhan. Ang 6 na letra na iniwan niya ay hindi isang magic trick. Hindi sila garantiya ng agarang yaman. Sa halip, sila ay isang espiritual na kompas, isang paraan upang itutok ang iyong enerhiya patungo sa daloy ng mga biyaya na mayroon na sa universo. Isipin mong hawakan ang isang piraso ng papel na may 6 na simpleng letra na nakasulat dito. Para sa ibang tao, maaaring magmukhang ordinaryo ito. Ngunit sa iyong puso, ito ay nagiging simbolo ng tiwala, isang pahayag na ikaw ay handang tumanggap. Para sa mga Pilipino, ang mga simbolo tulad nito ay makapangyarihan. Isang maliit na rosaryo na nakasabit sa sasakyan, isang barya na inilagay sa ilalim ng unan, isang pulang sinulid na nakatali sa pulso, hindi ito mga mamahaling bagay, ngunit nagdadala sila ng kahulugan dahil tayo ay naniniwala. At ang paniniwala ang siyang nag-a-activate ng enerhiya. Ang 6 na letra na ito ay isang paalala na ang kasaganaan ay hindi isang bagay na patuloy mong hinahabol. Ito ay isang bagay na inaakit mo sa pamamagitan ng pag-aalin ng iyong mga pag-isip, pananampalataya, at araw-araw na aksyon sa panginginig ng kasaganaan. Iniwan ni Nostradamus ang code na ito bilang isang regalo, isang paraan para sa mga susunod na henerasyon, tulad natin, upang buksan ang mga pinto na tila matagal nang nakasara. Kaya, habang tayo ay naghahanda na ilantad ang mga letrang ito isa-isa, buksan mo ang iyong puso. Tandaan na hindi sila basta-basta. Bawat letra ay isang spark, isang panginginig, at isang simbolo ng pag-asa. At magsama-sama, bumubuo sila ng code na maaaring magbukas ng iyong daang puno ng kasaganaan. Revealing the 6 letters of Nostradamus Code. Hindi iniwan ni Nostradamus ang kanyang mga propesya sa mga plain na salita.
Alam niyang ang katotohanan na nakatago sa misteryo ay may mas malakas na kapangyarihan dahil ang mga tanging may pananampalataya at layunin lamang ang makakakita nito. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang 6 na letrang iniwan niya bilang isang code na pinaniniwala ang makakapag-alin sa iyo sa kasaganaan at proteksyon. Tandaan mo ito, ang kapangyarihan ng mga letrang ito ay hindi nagmumula sa tinta, tunog o papel. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa paniniwala, focus, at ang enerhiyang ibinibigay mo sa kanila. Kapag binanggit o isinulat mo ang mga ito, binubuksan mo ang isang espiritual na kanal. Isipin mo ang mga ito bilang mga susi, 6 na iba't ibang susi na, kapag pinagsama, ay magbubukas ng parehong gintong pinto, ang pinto patungo sa iyong daang puno ng kasaganaan. Hayaan mong ilantad ang mga ito isa-isa. Isa, ang unang letra, Y. Ang EAD ay ang simula, ang alpha. Ito ay ang letra ng paggising at pag-aalin. Sa maraming tradisyon, ang EAT ay ang tunog ng paglikha, ang panginginig ng buhay mismo. Para sa kasaganaan, ang letrang ito ay nangangahulugang gisingin ang iyong landas. Ritual na paggamit, isulat ang letrang EAT sa isang maliit na piraso ng puting papel sa umaga. Hawakan ito sa iyong mga kamay, pumikit, at bulong, ginising ko ang aking tadhana. Ilagay ang papel na ito sa iyong wallet o bag sa buong araw. Para sa mga Pilipino, ito ay katulad ng pagdadala ng isang banal na pamahiin, simple, ngunit makapangyarihan. Sa pamamagitan ng paghawak ng UE, pinaalalahanan mo ang iyong sarili na ang mga bagong simula ay posible at ikaw ay nakaalin sa daloy ng mga biyaya. 2, ang ikalawang letra, Y. Ang I ay ang letra ng mga biyaya at balanse. Ito ay kumakatawan sa sinapupunan, ang simula ng buhay, at ang enerhiyang nag-aruga at nagpaparami. Para sa mga naghahanap ng kasaganaan, ang I ay bumubulong, ang mga biyaya ay malapit na. Ritual na paggamit, bago matulog, isulat ang letrang I sa iyong palad gamit ang iyong daliri, wala ng tinta, tanging layunin. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, sabihin, ang mga biyaya ay nasa aking kalooban. Naniniwala ang mga Pilipino na ang mga panaginip ay nagdadala ng mensahe, at ang gawaing ito ay nag-aanyaya ng swerte sa iyong mga panaginip at ipapakita ito sa iyong gising na buhay. 3, ang ikatlong letra, Li. Ang I ay ang letra ng pagkakaisa at pag-angat. Mukha itong isang tasa, isang bukas na sisidlan na naghihintay na mapuno. Ito ang letra ng pagtanggap. Sinasabi nito sa iyo, maging bukas sa kasaganaan. Ritual na paggamit, sa isang Biyernes ng gabi, araw ni Venus, na konektado sa kasaganaan, magsindi ng isang maliit na kandila at isulat ang I sa isang piraso ng papel. Ilagay ang papel sa ilalim ng kandila at sabihin, bukas ako upang tumanggap. Hayaan mong masunog ang kandila ng ilang minuto, pagkatapos ay ilagay ang papel sa ilalim ng iyong unan. Para sa mga Pilipino, ang simpleng gawaing ito ay sumasalamin sa paniniwala na kapag bukas ang iyong puso, kusa nang dumarating ang mga biyaya, tulad ng ulan na pumupuno sa isang walang lamang garapon. 4, ang ika-4 na letra, N. Ang IN ay ang letra ng pag-aalaga at pagbago. Kumakatawan ito sa paglago, tulad ng isang binhi na sumisibol mula sa lupa. May dala din itong panginginig ng ngayon, pinaalalahanan ka na ang kasaganaan ay nagsisimula sa kasalukuyang sandali, hindi sa malalayong hinaharap. Ritual na paggamit, sa isang Lunes ng umaga, isulat ang IN sa isang dahon ng berde, tulad ng dahon ng laurel. Hawakan ito malapit sa iyong puso at sabihin, pinapalago ko ang aking landas ngayon. Pagkatapos, itago ang dahon sa iyong wallet o bag. Ito ay konektado sa mga tradisyon ng mga Pilipino na gumagamit ng mga dahon sa mga ritual, para sa pagpapagaling, swerte, o mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng code ni Nostradamus at ang ating lokal na pamahiin, ina-activate mo ang doble ng biyaya. 5, ang ika-5 letra, E. Ang EA ay ang letra ng mga pinto at tadhana. Ito ay sumisimbolo sa pagbukas ng mga daan, pag-alis ng mga hadlang, at pagdating ng mga bagong oportunidad. Isa ito sa pinakamalakas na letra sa code, nagsasabi sa iyo, may pinto na nagbukas. Ritual na paggamit, kumuha ng isang barya, isulat ang letrang IE dito gamit ang tisa o panulat, at ilagay ito sa iyong pintuan sa isang gabi. Sa umaga, ilagay ang barya pabalik sa iyong wallet. Isa itong makapangyarihang signal na nagbubukas ang mga pinto ng pinansyal na oportunidad para sa iyo. Mahilig ang mga Pilipino na mag-imbak ng mga barya para sa swerte,
at ang ritual na ito ay nagdadagdag ng enerhiya ni Nostradamus sa ating tradisyonal na gawain. 6. Ang ika-6 na letra, La. Ang Iya ay ang letra ng espiritu at tagumpay. Gumagalaw ito tulad ng isang ahas na nagpapaalala sa atin ng daloy ng enerhiya ng mga siklo na nagsisimula at nagtatapos. May dala itong kapangyarihan ng paggalaw, sinasabi nito sa iyo, ang tagumpay ay gumagalaw. Ritual na paggamit, tuwing linggo ng umaga, kumuha ng baso ng malinis na tubig at bulongin ang letrang Ya dito ng 3 beses. Inumin ang tubig ng dahan-dahan na ini-imagine ang tagumpay na pumapasok sa iyong katawan. Ito ay konektado sa paniniwala ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga binigkas na salita sa tubig, bigas, o pagkain. Sa pamamagitan ng paggawa nito, pinoprograma mo ang iyong enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Pagpagsasama ng 6 na letra. Ngayon, kapag tiningnan natin ang 6 na letrang ito, E, Y, Li, Lin, E, S, mapapansin natin na bumubuo sila ng makapangyarihang salita, abunds. Bagamat hindi ito karaniwang salita, malinaw ang enerhiya nito, ito ay nangangahulugang kasaganaan. Madalas na nag-iwan si Nostradamus ng mga code na tila kakaiba, ngunit kapag naunawaan, inilalantad nila ang malalim na katotohanan. Ito ang nakatagong susi, kapag dinala o inulit mo ang mga letrang ito ng magkasama, ina-activate mo ang panginginig ng kasaganaan. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay layunin. Paano i-activate ang buong code? Isulat ang 6 na letrang E-A-L-H-N-E-A sa isang piraso ng papel. Ilantad ito sa ilalim ng iyong unan ng 6 na gabi. Tuwing umaga, kapag ikaw ay gumising, bulongin, pinapasan ko ang landas ng kasaganaan. Panoorin kung paano magsisimulang magpakita ang mga palatandaan, mga maliliit na biyaya, hindi inaasahang oportunidad, mga panaginip na may kahulugan. Ang code ay hindi magic, ito ay alignment. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga 6 na letrang ito, pinaalalahanan mo ang iyong sarili araw-araw na ang kasaganaan ay hindi malayo. Ito ay nandyan na, abot kamay mo na. Iniwan ni Nostradamus ang code na ito upang ang mga tao sa hinaharap, tulad mo, ay maalala na ang kasaganaan ay isinulat sa mga bituin mula pa noong una. Paano gamitin ang code sa araw-araw na buhay? Ngayong naipakita na ang 6 na letra, E, Y, Li, Lin, E, Yes, ang susunod na hakbang ay intindihin kung paano ito maisasabuhay sa araw-araw. Tandaan, hindi iniiwan ni Nostradamus ang code na ito upang manatili lamang bilang isang lihim sa papel. Alam niya na ito ay kailangang isabuhay, ipraktis, at i-activate ng may layunin. Para sa mga Pilipino na nabubuhay sa pananampalataya at araw-araw na ritual, ito ay nagiging mas makapangyarihan. Ang katotohanan ay simple, ang mga letrang ito ay hindi tungkol sa mga komplikadong seremonya. Ito ay tungkol sa maliliit, pare-parehong mga aksyon na mag-aalin sa iyo sa panginginig ng kasaganaan. Tulad ng kung paano tayo nagdadasal bago kumain, nagsisindi ng kandila sa araw ng mga santo, o naglalagay ng barya sa ating wallet para sa swerte, ang code na ito ay magiging epektibo kapag ito ay naging buhay na bahagi ng iyong araw. Tingnan natin kung paano. 1. Ritual ng pag-aalin sa umaga. Kapag gumising ka, ang iyong enerhiya ay sariwa at bukas. Ito ang perpektong oras upang mag-alin sa kasaganaan. Isulat ang 6 na letrang abunds sa isang maliit na piraso ng papel at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Tuwing umaga, kunin ito, hawakan malapit sa iyong puso at bulongin. Ngayon, tinatahak ko ang landas ng kasaganaan. Ang simpleng gawain ito ay nag-aset ng iyong isipan upang mag-focus sa mga oportunidad at hindi sa mga alalahanin. Para sa mga Pilipino na nagsisimula ng araw sa mga panalangin o dasal, ang ritual na ito ay natural. Ito na ang iyong umagang biyaya. 2. Proteksyon sa wallet o bag. Ang iyong wallet at bag ay nagdadala ng iyong pera at mga personal na gamit, mga simbolo ng iyong kabuhayan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na abunds sa loob ng iyong wallet, ipinapahayag mo na ang kasaganaan ay nararapat sa iyo. Tuwing bubuksan mo ang iyong wallet, makikita mong paalala na ang pera ay dumadaloy patungo sa iyo, hindi palayo. Marami na sa mga Pilipino ang naglalagay ng barya, rosaryo, o maliliit na charms sa kanilang bag. Ang code na ito ay maaaring tahimik na nakaupo sa tabi ng mga bagay na iyon, pinapalakas ang enerhiya ng kasaganaan. 3. Araw-araw na bulong na pagsasanay. Ang mga salita ay may kapangyarihan kapag binanggit ng malakas. Bawat araw, pumili ng isang oras, maaaring habang umiinom ng kape,
papunta sa trabaho, o bago matulog at bulongin ng malumanay ang 6 na letrang ito. AELGNAS. Gawin ito ng 3 beses, dahan-dahan, na ini-imagine ang liwanag na pumapalibot sa iyo. Hindi lang ito pagsasalita, ito ay pagpapadala ng isang panginginig. Tulad ng paniniwala ng mga Pilipino sa dasal na inuusal, mga panalangin na inuulit, ang mga binulong na letrang ito ay nagiging mantra na nag-aanyaya ng swerte. 4. Koneksyon sa araw ng linggo. Ang bawat letra ay maaaring ikonekta sa isang araw ng linggo para sa mas malakas na resulta. A. Lunes, mga bagong simula. E. Martes, biyaya at lakas. E. Miyerkules, pagtanggap at balanse. L. Huwebes, paglago at mga oportunidad. E. Biyernes, pinto ng mga oportunidad. E. Linggo, tagumpay at espiritu. Sa mga araw na ito, mag-focus sa partikular na letra. Halimbawa, tuwing Biyernes, magdala ng letrang EA na nakasulat sa isang barya upang magbukas ng mga pinto. Binibigyan nito ng ritmo at estruktura ang iyong pagsasanay, at mahal ng mga Pilipino ang mga routine na konektado sa mga araw, piyesta, o tradisyon. 5. Paggamit ng code para sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol din sa proteksyon ng pamilya, kalusugan, at kapayapaan. Maaari mong isulat ang abunds sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa ilalim ng larawan ng iyong pamilya. Habang ginagawa ito, sabihin, ibinabahagi ko ang kasaganaan sa aking pamilya. Ito ay nagiging isang kalasag para sa iyong mga mahal sa buhay, isang tunay na pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa paraang Pilipino. 6. Ritual bago matulog. Ang gabi ay makapangyarihan dahil ang iyong subconscious ay pinakabukas. Bago matulog, hawakan ang mga letrang abunds sa iyong kamay at ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang iyong hinaharap na puno ng biyaya, mga utang na nabayaran, mga oportunidad na kumakatok, ang iyong tahanan na puno ng tawanan. Bulongin. Ang kasaganaan ay akin na. Ilagay muli ang papel sa ilalim ng iyong unan, at hayaang dalhin ng iyong mga panaginip ang enerhiyang ito. Mahalaga sa mga Pilipino ang paniniwala na ang mga panaginip ay mga mensahe, kaya huwag magtaka kung magsimulang magpakita ng mga simbolo ng pera, ginto, o bukas na mga pinto sa iyong mga pagnanig. 7. Pagsasama sa mga tradisyon ng Pilipino. Ang kagandahan ng code na ito ay maaari itong pagsamahin sa mga tradisyon na ating sinusunod. Maaari mong ilagay ito sa tabi ng iyong altar kasama ang mga kandila at santo. Maaari mo itong itago sa loob ng isang pulang sobre para sa dagdag na swerte. Maaari mo ring ipagbulong ang mga letrang ito bago sumali sa isang lottery draw o bago mag-apply sa isang trabaho. Ang layunin ay hindi pamahiin, ito ay alignment. Habang pinagsasama mo ang code sa iyong araw-araw na buhay, pinaalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay naglalakad patungo sa daan ng kasaganaan. Ang 6 na letra ay hindi magic sa kanilang mga sarili. Sila ay mga salamin ng iyong paniniwala, mga amplifier ng iyong pananampalataya. At kapag malakas ang pananampalataya, ang mga pinto ay magbubukas. Iniwan ni Nostradamus ang code na ito upang tayo ay maalala, ang kasaganaan ay hindi malayo sa atin, nasa loob na natin ito, naghihintay na ma-activate. Mga palatandaan na gumagana ang code. Kapag nagsimula kang gamitin ang 6 na letra, E, G, L, I, L, E, S, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari. Ang enerhiya ay nagsisimulang gumalaw. Sa simula, maaaring hindi mo ito agad maramdaman, halos hindi makita, ngunit unti-unti, ang mga palatandaan ng kasaganaan ay magsisimulang magpakita sa iyong buhay. Para sa mga Pilipino na lumaki sa paniniwala sa pamahiin at espiritual na mga bulong, hindi ito kakaibang karanasan. Ang mga palatandaang ito ay magagaan na paalala na narinig na ng universo ang iyong panawagan. Ang unang palatandaan ay madalas sa mga panaginip. Maaaring makapanaginip ka ng mga barya, maagos na tubig, mga pinto na nagbubukas, o kahit mga tao na nag-aalok sa iyo ng mga regalo. Ang mga panaginip ay ang wika ng subconscious, at ipinapakita nito na ang iyong espiritu ay nakaalin na sa pagtanggap. Ang iba sa mga Pilipino ay nag-uulat na nananaginip sila ng kanilang mga yumao na mga mahal sa buhay na nakangiti o nagbibigay sa kanila ng isang bagay. Isang makapangyarihang mensahe ito na ang mga biyaya ay ginagabayan mula sa hindi nakikitang mundo. Isa pang palatandaan ay ang paglitaw ng mga paulit-ulit na numero, 111, 222, 888.
Ang mga angel numbers na ito ay madalas na nakikita sa mga orasan, resibo, o plaka ng sasakyan. Kapag nakita mo sila, huwag silang baliwalain. Sila ay mga signal na ang iyong enerhiya ay nasa pagkakasundo sa daloy ng kasaganaan. Ang numerong 8 partikular ay sagrado para sa kasaganaan. Kung paulit-ulit mo itong nakikita, ibig sabihin ay papalapit na ang swerte. Maaari mo ring mapansin ang hindi inaasahang pera o maliliit na biyaya. Maaaring may kaibigan na nagtatreat sa iyo ng pagkain, isang nakalimutang utang ang naibalik, o isang maliit na premyo ang dumating sa iyo. Hindi ito nangangahulugang milyon-milyon agad, ngunit ito ay patunay na nagsimula na ang daloy. Madalas itong tawaging swerte, mga biyaya na dumarating kapag hindi mo inaasahan. Bawat biyaya, gaano man kaliit, ay isang palatandaan na nagsisimula ng magbukas ang mas malalaking pinto. Pansinin mo rin ang mga oportunidad na bigla ang lumitaw. Isang alok sa trabaho, bagong kliyente, pagkakataon upang maglakbay, o kahit makakilala ng isang tao na tumutulong sa iyo pinansyal o emosyonal. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Sila ay mga direktang resulta ng iyong pag-aalin sa panginginig ng kasaganaan. Huling palatandaan, mararamdaman mo ang isang panloob na pagbabago. Ang mga alalahanin tungkol sa pera ay nagsisimulang maging magaan. Makakaranas ka ng pag-asa kung saan dati ay takot lang. Ang iyong puso ay nagiging mas bukas, ang iyong espiritu ay mas payapa. Ang pagbabago sa loob mo ay ang pinakamahalagang palatandaan sa lahat, dahil ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa kalayaan, saya, at seguridad. Tandaan, kapag nagsimula ng gumana ang code, hindi ito laging malakas o dramatiko. Minsan, nagsisimula ito sa mga bulong, sa magagaan na pagtulak. Magtiwala sa mga palatandaang iyon. Ibig sabihin nito ay binuksan na ng universo ang kanyang kamay, at ang iyong daan patungo sa kasaganaan ay nagsimula na. Ngayon, napagdaanan mo na ang propesya ni Nostradamus, ang nakatagong code ng 6 na letra, at ang mga ritual na nagiging buhay na enerhiya ang mga simbolong ito. Mula sa simula, alam ni Nostradamus na ang hinaharap ay magdadala ng mga pagsubok, mga pasanin sa pinansyal, hindi tiyak na mga pangyayari, at takot. Ngunit naniniwala rin siya na ang mga naghahanap ng may pananampalataya ay makakakita ng landas patungo sa kasaganaan. At ngayong gabi, ibinigay sa iyo ang landas na iyon. Ang 6 na letra, E, Y, Li, Len, E, Ya, ay hindi lamang basta-basta mga marka. Sila ay isang buhay na code. Sila ay bumubulong ng pagkagising, biyaya, pagkakaisa, pag-aalaga, tadhana, at tagumpay. Magkasama, bumubuo sila ng susi upang ialin ang iyong espiritu sa kasaganaan. Tandaan mo ito, hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa paniniwala, layunin at aksyon. Para sa mga Pilipino, ang katotohanan ito ay pamilyar na. Nasa ating mga puso na ang pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga palatandaan, sa mga bulong na panalangin, sa mga simpleng ritual na nag-aanyaya ng proteksyon at swerte. Ang code na ito ay hindi hiwalay sa ating kultura, ito ay bahagi nito. Ipinapaalala sa atin na ang kasaganaan ay hindi malayo, hindi mahirap maabot. Nasa atin na ito, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang dumaloy. Ngayon, ikaw na ang may pagkakataong angkinin ito. Huwag lang makinig at kalimutan. Gawin ang hakbang. Isulat ang mga letra, bulongin ang mga ito, dalhin ito sa iyong sarili. Isagawa ang mga ritual ng tapat, kahit na ang mga ito ay mukhang maliit. Dahil sa mga maliliit na araw-araw na hakbang, nagsisimula ang malalaking pagbabago. At habang ginagawa mo ito, buksan ang iyong mata sa mga palatandaan. Panaginip, numero, hindi inaasahang biyaya, ang mga ito ay mga pagkumpirma na ang iyong enerhiya ay nagbabago. Magtiwala sa kanila. Maniwala sa mga ito. At higit sa lahat, maniwala sa iyong sarili. Ngayong gabi, hayaang ito ang iyong pahayag. Tinatahak ko ang landas ng kasaganaan. Bukas ako sa mga biyaya. Handa na ako para sa aking tadhana. Bulongin ito, isulat ito, ipahayag ito. Sa sandaling gawin mo ito, hindi ka na lang naghihintay ng kasaganaan, iniimbitahan mo ito, ina-activate ito, isinasabuhay ito. Iniwan ni Nostradamus ang kanyang code para sa mga handang tumanggap nito. Kung ikaw ay narito, nanonood, nakikinig, nararamdaman ang mensaheng ito sa iyong puso, ibig sabihin ikaw ay isa sa mga ito. Ito ang iyong panahon. Ito ang iyong palatandaan. Kunihin ito. Angkinin ito.
At panoorin kung paano magsisimulang magbago ang iyong buhay patungo sa kasaganaan na palaging nakatakda para sa iyo.